Okay guys, pag-usapan natin ngayon kung ano mas malamig, phone cooler ba o isang electric fan? Late ka eh. Late ka. Nag-test ako ng mga games sa inyo. Ang hawak ko ngayon is the Realme GT5. Tignan natin kung mapapalamig niya to. Nag-test ako sa Mobile Legends, sa Ultra Ultra. At susubukan nga natin kung ano mas malamig, may electric fan o may phone cooler. At nag-test din ako na walang phone cooler. Kaya samahan nyo ako sa video ito. I-test natin yung temperature ng CPU, GPU, tsaka yung device. You guys need to subscribe to Paul Text TV. Paul is a friend and he creates awesome videos. Let's get him to cross 100k subscribers. Please subscribe to his channel. Tinest ko to sa Mobile Legends. Ang settings ko dito is nasa Ultra Ultra na. Well, sa paglalaro ko dito, hindi ako nakaramdam ng malalang frame drops o wala talaga siyang frame drops. Nasa 115 to 118. Tapos nung last game parang nag-dip siya ng konti lang, nasa 100 lang. Which is good pa rin yun . Actually, sobrang sarap maglaro ng Mobile Legends dito dahil naka Snapdragon 8 Gen 2 ang GT5. Ang pinaka nagustuhan ko dito, although medyo naramdaman ko na umiinit siya, pero wala talaga siyang frame drops. Well, sa paglalaro ko hanggang sa matapos yung laro, nasa 20 minutes yun. Ang nakuha kong temperature dito is nasa 47 degrees Celsius. Sobrang init nun. Well, alam nyo naman na summer ngayon, kaya inintay ko yung pagkakataon na to para i-test yung mga gadget na ganito. Kasi ngayon talaga umiinit yung mga gadget natin, yung mga cellphone natin. Lalong-lalo na ngayon na summer talaga. So ngayon, yan yung nakuha nating temperature sa device. Tapos meron akong data dito sa Taco Stats. Yan, kung mapapansin nyo. Yan. Meron tayo dito na CPU temperatures, GPU, tsaka yung device. So sa nakuha kong data, ang pinakamataas na temperature na nakuha ko sa CPU is parang nasa 71 degrees Celsius. So sa device nga natin kanina nasa 48. Tama yung graphs na nakita ko din dito na pumalo din siya ng 48. Kung mapapansin nyo, ito yung device skin temperature natin. Nasa 48 tayo dito. Then sa GPU naman, parang pumalo siya ng 62 degrees Celsius. Well, syempre, mainit talaga yan. Nakita nyo naman na pumalo talaga siya ng 48 degrees Celsius. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa Taco Stats, accurate talaga siya. Ngayon naman, gagamit tayo ng electric fan at nilagay natin sa number 3. Tinapat natin dito sa station natin, malapit lang talaga, as in tutukan talaga. Maglalaro ulit tayo ng Mobile Legends ng Ultra Ultra. So kapag sinabing Ultra Ultra ang Mobile Legends, mainit po talaga yan kasi mas malakas siyang kumonsumo. At ang pinakamagandang settings talaga pagdating sa Mobile Legends, siguro nasa super lang para hindi nga maginit yung mga phone natin. Pero kayo, kung gusto nyo talaga makita na mataas yung FPS nyo at supported naman ng phone nyo, why not, diba, kung kaya naman talaga ng phone. Ngayon, habang nakatutok yung electric fan sa atin tapos nagbabounce pa yan dito sa pader, talagang pati tayo naanginan din. Pero ang kagandahan dito, hindi siya nag-frame drops talaga. Syempre, naka-electric fan na nga tayo. Unlike kanina, wala tayong electric fan o phone cooler. Kaya mas malamig siya at hindi ko masyadong naranasan na sobrang naginit yung phone. Ngayon, pagtapos ng isang laro, ang nakuha kong temperature dito is nasa 40 degrees Celsius lang. Tapos tinignan natin yung back panel is nasa 37 degrees Celsius. Well, sobrang lamig yan para sa electric fan. Ang nakuha naman natin dito sa Taco Stats, yung device skin temperature natin, nasa 41 degrees Celsius lang. Tapos, ang pinakamataas na nakuha ko dito sa GPU niya, yung temperature ng GPU, is nasa 56 degrees Celsius lang din. So, mas malamig yan compare kanina. At sa CPU naman, ang pinakamataas na nakuha ko dito is nasa 68 degrees Celsius. Well, ang masasabi ko na mas malamig talaga ang electric fan kumpara sa walang electric fan. At maasahan talaga natin yung electric fan kung wala tayong mga phone cooler, mga ganun. Kaya mas okay yung gumamit tayong electric fan kahit wala tayong phone cooler kesa sa wala tayong gagamitin. Pero believe talaga ako sa Snapdragon 8 Gen 2 na kahit mainit o kahit na malamig, talagang hindi siya pumapalya, wala siyang frame drops, kayang-kaya talaga yung Mobile Legends. Well, kahit dun sa Genshin Impact, okay na okay din ng Snapdragon 8 Gen 2 dito sa Realme GT5. Ngayon, gagamit tayo ng phone cooler. Meron akong FlyDigi B6 dito. Ang pinaka nagustuhan ko sa B6 na to, hindi tumatama yung power button natin. Maganda yung clip niya. Yan, isa lang dito, yan. Dito pala, hindi pala dito. Yan, gagamitin natin to na may phone cooler. I-check natin kung mas malamig ba ang phone cooler compare dun sa electric fan. So dito ulit sa Mobile Legends, nasa Ultra Ultra tayo dito. Ang nakukuha ko dito mga 115 to 118. Minsan umaabot siya ng mga 120. At talagang hindi talaga nag-frame drops yung Snapdragon 8 Gen 2 pagdating sa Mobile Legends. Talagang playable talaga siya. Kaya ako tinest dito sa Mobile Legends kasi mabilis maglaro dito, as in talagang bakbakan. At maraming naglalaro dito sa background natin. At number 1 na paborito ko talaga tong laro na to. Ngayon, pagkatapos ng isang laro, ang nakuha ko na may phone cooler,
42 degrees Celsius, tapos sa back panel niya is nasa 41 degrees Celsius lang din. So malamig-lamig na to compare sa walang phone cooler syempre, at mas malamig yung electric fan compare dun sa may phone cooler. Pero dito sa may phone cooler, mas malamig yung CPU temperature na nakuha ko dito compare dun sa may electric fan. Pero yung device skin, yung sa labas, mas malamig kapag may electric fan tayo compare dun sa phone cooler lang. Para sa akin, ang pinaka-conclusion ko dito, okay lang na gumamit tayo ng electric fan na walang phone cooler, at konting-konti lang naman talaga yung lamang talaga ng phone cooler compare sa electric fan. Para sa akin, kung bibili tayo ng phone cooler, mas maganda na bumili tayo ng electric fan, kasi yung phone cooler na mas maganda 1.6 mga ganun, o 1.7 o 2,000 pa nga. Tapos yung electric fan, makakabili tayo ng mga 1.2, 1.3, 1.5 mga ganon, at malakas-lakas na yon, at mahanginan din tayo syempre. So yun yung payo ko sa inyo, kung magiging practical tayo, gumamit tayo ng electric fan na lang instead of phone cooler. Pero kung mayaman kayo, pwede kayong bumili ng phone cooler plus electric fan. Mas maganda, di ba? So I hope na nakatulong ako sa inyo, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul. Sa ilalim ng ulan.